Good morning mga ka-farmers. Ayan, mag-uumpisa na kami ni Rodelito para mabilis. Marami pa tayong gagawin dun sa Malig. Ayan, kasama ko baka tiglilimang load lang kami. Ayan yung gamit natin. Subukan naman natin itong Ferrari herbicide 200 OD. Ayan, post-emergence herbicide. Ika 15 days itong pan natin ay 14 to 15 days yung sabog tanim po natin ngayon dito sa Quezon. Ayan, nandun siya, may tubig doon, kaya doon kukuha doon sa kanal. Ngayon naman dito ako kukuha, kaya antitirahin ko sa hybrid pag ganun. Siya naman pag ganito, pupunta na sa dulo, may tubig doon. Okay, sharing is caring. Para at makapag-umpisa na kami. Ayan, ito ay sabog kamay na yung rate ay 30 kilos per hectare yung sa hybrid, at ito ay nasa 60 to 70 kilos per hectare. Okay, cut. Okay, yan na si Rodelito, nag-umpisa na. Yan yung rate po namin ay 100 ml per tank load or 16 liter po yung mga sprayer po natin. Ang nakikita po natin mga damo ay lahat ng klase ng damo nandito sa palayan. Okay, dahil noong nakaraang ko ay dinamo. At ito yung tinan natin para makita ninyo. Malapot, ibig sabihin may sticker siya. Yan yung takalan namin. 190 ml ito at hinati para maging 100. Tapos yung proseso po natin, ayan, pagkalagay kailangan haluin para maganda yung kwan. Iwasan ninyo hindi nahalo dahil may makakalusot para maganda yung distribution. Tapos i-shake nyo. Okay, shake natin yon para maganda kasi hindi na shake na ako, no. Ayan eh, blanket spray. Ibabam no ka Rodelito no na angin patama mamin at soil na. Okay, yan oreko lang, normal lang ato ata agasta patama mamin at soil. Okay, sharing is caring. Nahangin naman oin cut, mahangin, pero yung gamitin yung nozzle ganon pag mahangin, tapos ibaba nyo konti yung kanya. Ka-farmers, agi si Bartan. Ayan, mag-aabono kami nung may kasama ko si Rodelito. At hindi natin gagamitin yung sprayer sa sulfate na pino dahil maubos ka agad. Pang granule lang yon, hindi pwede sa sulfate na pino. Tara, magbubuhat ng abono. Sharing. Mga ka-agritipid speed steps at ka-farmers, kamanal, mag-umpisa na tayo. Ayan, hindi ko na dinala yung fertilizer sprayer dahil pino ito ay hindi ganun malayo yung kanya at maaksaya pag mapino. Mas maganda yung granule na panggamit dun sa mga spreader. At kakamayin muna natin. Ayan, pangparangkada. Ayan, nandyan naman si bro. Ayan, tumutulong yung kuya nyo. Ayan, yung niya magsasaka sana mahirap makabalik dahil nga nalipos, pero nag-dialysis na kaya siya muna yung tulong. At si Rodelito kasama ko nandun na yung ibang abono. Ang ilalagay lang natin dito ay 4 bags lang, pang paarangkada lang natin para makontrol natin kung may mga kuhol pa na hindi ganun kadami. Tapos konti lang yung importante malusaw lang yan. At sa 2 days ay bababa na yung tubig. After 2 days pag bumaba na yung tubig, may moisture konti, manaka-naka na, pwede nang patayin natin naman yung post-emergence naman. Patayin na natin yung sapay na pinakamahirap patayin dito na mga damo, ang dami. Kaya yun, at sa ilang susunod na 20 days 20 days, hindi na natin kung kasi ito masusunod talaga. Sa 20 days, 20 to 22 days ay magpapakain na tayo kasi active tillering na doon. Magsusuwi na yan. Nagsusuwi na sa panahon na dahil nagpakain na tayo ng
sulfate 2100. Okay, sa mga triple 14 na ilalagay natin at urea, magpapabinat na tayo at magpapalabas ng maraming sulfate. Sa mga sakahan na ganito, ayan, ang daming nagbubuhang-hang. Ito yung medyo huhulipan lang natin, inubos ng daga. Ang karamihan dito ay vermi, African crawler yung dito karamihan na bulati dito nagpakawala. Okay, yung mga sakahan ninyo na walang bulati, pakawalan nyo ng African night crawler kahit 1 kilo lang, ikalat nyo kabilis yan para may tagabuhang-hag. Huwag nyo i-granule kasi hindi naman maubos yan kung yung mga spray lang. O ayan kung ganyan yung sakahan nyo, automatic na kahit sulfate lang yung pang starter ninyo, kahit sa lipat tanim, kaya hindi nyo may sapat kayong Sir Listed, may sapat kayong P at K, okay? Phosphate, phosphoro sa Tagalog, at potassium, okay? Potas, may sapat yan. Basta hindi rin kayo nagsusunog ng dayami, may sapat yan, Sir Listed. Hindi nyo kailangan parang kadahin nyo sulfate na pas-release, yung ma-absorb ka agad ng inyong tanim, palay. Okay, ganun na lang sharing. Ayan, mag-start na yan si Rodelito. Sipar sa Ilocano, naglalagay na, naglalatag na. Tayo naman pasalubungan na, start na tayo dito na banda. Konti lang yung ilalagay natin para buminat lang, para may pangpabinat, para makapaghulip tayo kagad sa mga bakante. Yung hybrid muna, unahin ko, iba, makapapansin nyo, iba yung kulay, iba yung kulay din ng hybrid. Unlike dito sa inbred RC 402, jackpot 102 yun, o para silang may 2. Ganun na lang, sharing is caring. Happy farming. Ayan. Punta nyo YouTube channel natin, AgriTipid Page, para masundan nyo yung mga nagdadirect seeding na, nabibigatan na sa transplanting na pamahal 8.5 na dito to 9,000. Yung sa iba nababalitaan ko 10 to 12,000 na. Yung palipat tanim ay yan, sundan nyo yung direct seeding, manual man yan, na hindi ganon karami yung binibitaw. Okay, sa hybrid marami na yan, 30 kilos pa ba kayo pag sa hybrid. Sa inbred naman 40 kilos enough na yan, 40 kilos to 60, marami na yan pag sa inbred na quality seeds. Palutangin, gawin nyo yung proseso na sa YouTube channel. Sa seed preparation, dami nyan, puntahan nyo yung mga proper seed preparation, yung title nyan palagi. Sundan nyo kahit sa hybrid para hindi kayo pinakamadaling trabaho, hindi nagpapalit-palit ng tubig lalo sa hybrid. Maraming salamat for sharing. Okay, tapos na natin ito hanggang doon. Bali, tapos na ang 6,000 na lang yung pang 7,000 na lang ang hindi natapos. Yan, dahil may kasama ako si Rodelito. Yan, ipupunta natin dyan para ma-video. Ayan yung pangparangkada natin. Nagbitaw tayo ng sulfate. Ganyan lang kanipis yung sinama ko dito sa hybrid. Doon naman si Rodelito sa likod. At ito sa kanila na to. Ayan, ganyan lang ang gawin nyo. Kung problema ang kuhol, lumabas yung medyo maraming kuhol doon sa gilid-gilid, ay magabuno na kayo. Okay? Para buminat at ma-force na maglalabas na ng sowi, para konti na lang yung hulipan ninyo. Mabilis lang kung yung bakante, makikita nyo na yung talagang maluluwang. Kung kalan nyo lang, ganito lang panghulip ko. Kunyari nagsowi yan, kunin yung ganun lang panghulip ko kasi mabilis lumambot. Huwag nyo hayaang matigas yung lupa. Pwede nga maghulip na ganyan. Tag-iisa lang. Yung layong half dangkal direct seeding ay okay na. Lalo kung bata, kahit isang dangkal 20 by 20 yung isang dangkal, 8 inches or 20 cm yung isang dangkal po natin. Ganon, tignan nyo, ang ganda na. At least dito ay masusunod yung timing po natin. Kaya ito 11 days, 10 to 12 days magbitaw na kayo ng abono para wala naman kayong ginawa sa atin kasi dami natin ginawa. Kaya yung sa manlig ay ihahabol natin. Walang imposible po sa atin. Sanay na po tayo sa ganyan. Ganda dito, walang uhulipan. Pinain lang ng manok dun banda. At
tsaka daga. Oh, ito RC4 auto na, ganyan. May purpose kayo ng bakanting ganyan, lubak. Lagyan nyo na ng ganyan para mabilis lang magkulit, nandun lang. Ganon yung isa pang technique po dyan, okay? Ganon lang, gawan nyo ng paraan, isipin nyo mabuti. Yan, ang pagbibitaw natin ng maaga ng abono, yun yung diniscuss ko kanina doon. Ayan, yung sulfate lang yung gamit natin dahil marami po tayong mga earthworm dito. Tignan nyo yung soil, okay? Yung earthworm dito, karamihan ay African Nutcrawler vermi. Okay, yun yung napoproduce sila ng vermi kas. Yan. Ang ganda. Ito yung hybrid LP hybrid jackpot 1 auto. Ganyan lang. Pero pag yung sakahan ninyo ay matigas, orang kulang sa organic matter, tapos may mababa yung, kung tines nyo mababa yung pH tsaka sa soil analysis, ay magbitaw kayo ng Replica 14 or 1620. Okay, at mas maganda sa magbitaw na kayo sa before mag direct seeding or transplanting. Yung gagawin ninyo, nandito na siya, ganyan yung sumipol sa RC4 auto. Okay, papatayin pa natin yung kanyan. Pagkababa ng tubig, mga 3 days, spray na tayo ng post-emergent herbicide. Papatayin natin yung karamihang nakita ko, yung damong ganito, sabay. Ay, sana violet, ayan o. Yan, huwag nyo nang panakin kasi habang lumalaki ang damo, mahirap patayin. Okay, ayan, meron dito para doon, para makita nyo patapos naman. Videoan lang natin dito nagtatapos yung hybrid, papunta dyan ganyan, paliko. Okay, magtaro doon para dokumento natin. Ganyan lang ang pag-abono, mabilis matunaw yan. Kung problema nyo ang kuhol, huwag nyo biglayin, huwag nyo palaliman kagad. Kung hindi nyo napatay ang kuhol, kulat ng ulan, marami kayong nakitang kuhol, gaya nyan may kuhol, mag-abono kayo para babagal silang kikilos. Pag nakatikim ng abono yan, nakangangalang, ayaw kumain, bagal kumilos, tapos kailangan bababa. Gawin nyo yung technique na huwag laliman, bababa rin. Parang dilig lang. Ganun yung ginawa natin. Kailangan kung diretso yung pag-ulan, ay diretso yung sikat ng araw, kailangan yung diligan para buminat naman. Kasi kung walang tubig, diretso yung na-dry yan ay mabagal lang pagbinat ng palay. Narsipuro doon na dito. Ngayon, ang diskarte naman dito, pag medyo makapal nga, ito yung mga 70 kilos per hectare na yung rate nito. Dahil sa 9,000 ay kwan, ngayon magdadagdag lang kayo ng sustansya na sa mas makapal na abono. Ayaw ng kanyan, mahirap na magsuwi man konti na lang, kahit wala nang suwi yan dahil sa kapal. Ngayon habulin nyo yung pagbinat. Ngayon yan, meron naman tayong foliar spraying na susunod yan, napaka-importante po yan. Okay, yan, maganda yan. Alkaline dito banda, kung mabagal yun, kanina nakita ko, obserbahan ninyo, mabagal yung pagbinat ng palay kahit na medyo sa transplanting, at maraming nabubuhag. Alkaline na yung kanyo, mataas na yung, sobrang taas na yung pH. Parehas din yan sa acidity, yung impact niyan, mabagal yung growth, yung pagbinat mabagal, paglabas ng sowi, paghaba ng ugat, parehas yan sa alkaline at sobrang acidity, 4.5 pababa. Sobrang acidic, kaya yung gawin ninyo kung alkaline, magbitaw lang kayo ng sulfate. Pansin nyo, sulfate yung binira natin dahil maghahabol ta, tapos medyo alkaline dito, halos parehas dun sa lupa natin dun sa malig. Kaya yan yung unang ibitaw nyo para makorek konti yung lupa, may baba nyo kahit sa neutral lang. Tapos kung acidic naman yung lupa ninyo, yun yung lime, marami dyan available, agricultural lime, lagyan nyo na before bago
land prep, yung sa basag. Para kung tapos lagyan nyo ng manure, organic manure, yun yung magkukorek sa struktura ng palay po lupa po ninyo. Okay, ganun lang, sharing. Maraming salamat. Cut, pipicture po tayo. Morning mga Kagretipid Pit Sims. Ayan, napatakbo tayo dito. Napapunta dahil magpapandar tayo dun sa dulo. Kasi 9 to 10 days na yung pan natin para hindi tumigas. Ang problema dito ay damo para hindi sisibol na ma-force yung mga buto ng iba pang damo. Ayan. At tuloy kunin natin yung backup isang sprayer. Nagsimula na ako kanina, medyo mahina yung sprayer natin. Kaya nag-charge pa ako, kunin ko yung sprayer dito. Thanks God. Maganda yung panahon, walang hangin, ang ganda. Ang gawin nyo na mag-spray kung ano yung gusto nyo gawin ngayon. Ganda bago pa man dumating yung bagyo, sakto. Tapos pagka-spray natin, isasara natin yung mga pinitpit ko para madrinan. Para kahit na umulan ay okay na. Sana kukunin natin yung makinita. Yan yung pampandar. Dito pa. Hindi na nagagamit, oh. Tapos yan. Okay, ito yung pang blade. Kung ayaw o hindi ma one click o dalawang pandar, bi-blade nyo, ibig sabihin yung konya tawag doon, patuluin nyo lang yung sa krudo, baka may nakabara. Ayan, ayun, nasunog na yung ayos. Sunog na yung doon. Ayan na yung natin, oh. Kitang kita na tara dun sa dulo. Ito okay lang dito, malambot dito dun sa dulo. Para kung okay, cut. At punta tayo dun sa dulo. Okay, good morning. Ayan, magpapandar tayo. Didilagan lang natin hanggang dito. Dyan, sa kalahati dyan, ay sa tree. Hanggang dyan lang, palikod. Para kasi dyan mataas na bahagi. Para hindi sumibol yung damo. Ang mga sumibol lang dito, ayan, oh, mga sabay na yan, oh. Ganyang kagaling niya ang sabay, yung may violet. Kung may violet yung puno ay makunat po yan dyan sa gilid. O, yan na yung hybrid natin, Jackpot 102, ganyan kakapal yung sinabog ko. Napakaganda, diba? Tapos dito RC 402 na dito. Ayan, mas makapal na konti, sumibol. Ayan na. Ayan, at least yung mga malalalim na bahagi may sumibol pa rin konti. Pero kukuha na lang tayo dyan, makapal, ganun lang. Itsahan lang natin. Sumisibol pa yung iba, oh. Nahuli. Basta ako niya na malambot pa. Ito na yung mga pinakamababang parte. Yan yung natin, oh. Ganda pagkagawa ko ng kanal, oh. Hugot na hugot yung tubig pispan. At kung magpatubig yung katabi, tara. Actually ay papasalamat tayo sa nasa taas. Thanks God dahil napagbigyan ulit tayo na gumanda yung panahon natin, hindi na mahangin at matatapos na natin mag herbicide dun sa malig. Ayan, ganyan lang kakapal. Diba? Parang na transplant. Dito hanggang dito yung hybrid. Ako na nagsabog dito kulinas. Yung natira isinabog ko na dyan, tapos pinunla ko yung tira doon. Medyo mas makapal na konti dito yung pagkalagay ko. Diba? Kaya ang dami na yung 30 kilos kung puro quality seeds. 27 kilos pati yun, doon ko linagay yung pinalagay sa isang pinitak yung mga bad seeds, ampaw. Ito panghulip. Halos wala tayong huhulipan sa hybrid. Sa inbreed doon lang sa malalim ng bahagi. Sa hybrid ang ganda, wala tayong huhulipan ko puro lumubog. Yung tanging lumubog lang ang gawin nun yung binhi, dahil yun talaga yung tamang pamamaraan mula pa noon. Pero yung iba ayaw nilang gawin. Hindi nila alam na malaking kabawasan na sa inyong ani yun kung hindi nyo sinunod yung proper seed preparation.
na napakadali na palagi kong itinuturo. Pati yung paghugas, pagtanggal ng mga impurities. Yan yung mga, lalo kung yung mga seeds nyo inbred, hindi dumaan sa tamang proseso, walang tag, daming buto ng damo niyan, kung saan-saan lang galing na farmers na pinili, sinako. Ang bibilihin lang yung sako galing Nueva Ecija. Imbes na doon ipapa-analyze pa, sako na lang bibilihin, ilagay lang sa pick-up yan, dilibo na. Yung maiuwing sako, ma-produce na seeds. At basta isa sako na lang, dahilan na mahina ang ani ng mga farmers. Dahil nagkakasakit. Ito, may pudla tayo dito. Kasi ito yung sobra. Na mga dito lang banda pinasabog ko yung ampaw, at doon naubos na yung nandun sa dulo ng mga tawag doon daga ay okay. May panghuli tayo. Ay, kinutkot ito, pinaluwang yung kanal, ilulusot dun sa Manlig ito. Kasi ito kay Mayor Isidro, Mayora, Doktora, dating mga mayor yan, pati si board member, mayor din hanggang dun sa dulo. Ayan kinutkot, ang ganda. Lumuwang na. Ito yung inubos ng daga. Kasi may lungga ng daga dito, at least nandun lang yung tapos ito yung didiligan natin. Ang bilis bumitak para hindi nasisibol yung iba pang damo. Ang dami nagpagilid. Yan yung damo, at least yan madali lang patayin. Yung sabay ang mahirap patayin. Pero kung nagpabili na tayo sa Santiago, doon maghahanap ng Ripibox. Hindi kaya ng Paisiro yan. Kaya tignan nyo yung mga herbicide na ginagamit ninyo. Kailangan tignan nyo yung target na damo. Okay, sharing is caring. Tara. Check. Ayan yung roll sa makina. Check nyo, baka matagal na kuwan, wala nang langis. Marami pa. Dilig lang naman tayo, nandyan lang yung langis. Yung galon, tapos krudo. Konti na yung krudo natin Dito ata. Ay, meron dito. May konti pa. Okay. Pwede, tapos ito yung i-blade nyo. Pag hindi mapandar ng one click, ito yung i-blade. Ikon nyo. Ito yung blade. Patuluin yung ganyan. Para matanggal yung bara. Para mapandar nyo kagad. Okay, cut. Sharing is caring. Ganyan lang. Original yan. Tanggalan nyo ng kung bago yung ganyan. Tanggalan nyo para hindi nakawin ng casing. Mitsubishi Japan po yan. Didiligan lang natin. Agisira ka, kuyang. Ayan, nandyan si Brother Joe. Tutulong. Papasara natin yan. Pupunta na tayo dun sa Manlig. Ito muna pupunuin ito banda. Ito, tsaka ito. Pag napuno na, unti-unting i-drain din dun. Didiligan natin. Para hindi rin mapwersa kung may kuhulman, hindi lalabas, at maiwasan nating sisibol yung mga damo. Okay, wag niyong masyadong pabitakin. Nandun sa Manlig kasi, di ba, prepare natin dito, kaya nagkaganyan yan. Wala na sanang sisibol na damo dyan kung nabantayan, kasi nga rinas natin to, hindi pwedeng pabayaan. Ito, may punla tayo dito. Okay, ito yung iskiring, kakat na po natin. Good morning, tara at mag-herbicide tayo gamit ang chef sa Manlig. Diyan naman na naibiling ko na kay kuya yung saka-saka na hindi pa nakabalik yung bayaw niya na leptospirosis. Biniling ko na kay kuya. Naalalay muna, wala pa naman yung bayaw niya. Yan, ipupunuin lahat, isaturate yung bukol, yung pinakamataas na kuwan, kasi malalaki naman na yan, halos 2 inches na yung karamihan po dyan. Tapos mamaya hindi pa naman lalabas yung kuhol. Kung may kuhol dyan, mamayang hapon pa, kasi tumigas konti, para wala nang ibang sisibol na damo. Yan, pupunuin hanggang dyan, tapos ilalaglag na lang doon. Mamayang hapon na babalik tayo dito. Tatapusin lang natin yung
mag-herbicide para mai-concentrate natin, matapos na natin yan. Ang ganda ng panahon, no? Thanks God dahil walang hangin para matapos natin. Sharing is caring. Cut. Kaya ang in-spit para ko malinis na. Diba? Dati ito puro damo. Ngayon malinis na. Diba? Ito yung tinira ko. Tapos doon sa gilid kung saan yung ang lalaking damo. Dati para next cropping ay ang linis na. Wala na tayong papatin. Kung magpapatransplant tayo ng next cropping, hindi na tayo gagamit ng herbicide. Water management. Ngayon yung kon ko nakarating kasi yung kon dito manok. Kinain. Ganyan lang kakapal sa hybrid. O di, nasalba natin to. Walang huhulipan dito sa gilid. Unlike kung pinabayaan natin to, huhulipan lahat yan hanggang dun. Kung nalubog sa tubig, itarakat. Galing ha. Luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon. Para matapos natin yung